So ngayon guys, meron tayong re-reactionan. Nakita nyo yan. Isang journalist doon sa Australia. So, bago pa man na-interview tong ating Pangulo, ay binuljak na siya. Pinahiya na siya sa isang senator. Ngayon guys, yung sinabi kong patawa-tawa lang, katulad ni Noynoy Aquino, alam nyo guys, yung mga leader dapat seryoso yun. Dahil marami naghihirap na mga Pilipino. Hindi pwedeng patawa-tawa ka lang. Para kang abnormal dyan eh. Patawa-tawa ka sa mga question ng journalist kung saan napunta yung pera. Billions of money, pera po ng taong bayan yun. Hindi po yung pera sa mga politisyan. Pera ng mga mahihirap. Yan po yung complaint natin, na spread ba ng maayos, na ibigay ba ng maayos yung equity. Hindi nila alam yung equity, yung equality. Kasi nga, itong mga nagko-comment dito na mga pro, na mga loyalist, hindi natin alam kung may utak pa ba to or mga sabog to or bangag na. O yun na nga, sinabi na bangag, siguro nag-a-addict tong mga gagong to o hindi kumakain ng bigas. Hindi sila concerned sa mga Pilipino. Hindi pwedeng pagtatawanan lang ang ating mga kababayan na mga mahihirap na namamatay na sa gutom. Alam naman natin, walang pandemya, walang surge, walang pandemic, napakaganda yung flowing ng economics natin at hindi talaga ma-figure out natin bakit ganito kamahal. Simulat umupo, walang pangundangang pagmamahal. No? Okay lang siguro kung mayroong nagmamahal sa iyo ng tunay, no? Okay lang siguro 'yun. Masaya siguro kayo kung mayroong nagmamahal sa tunay, no? Pero dito, kahit Pangulo, binoto ng mga tao, wala pang utang na loob, sa totoo lang. So nagiging awkward, nagiging abnormal yung ating leader, kaya ganon ang nangyari guys. Very serious po, seryoso po yung nagtatanong yung isang journalist sa one-on-one interview ni Bongbong Marcos. Pero anong sinabi? Tumatawa lang, kaya napahiya tuloy. Kasi hindi pwedeng hindi ka seryoso, ikaw yung president, tapos hahayaan mo lang magutom yung taong bayan. Hahayaan mo lang mamatay yung mga inosente, papatayin sa mga naglalabasan ng mga adik ngayon. Okay lang kung itong mga tanga dito na nagko-comment, kayo yung patayin. Sana yung pamilya ninyo, buong pamilya ninyo. Hindi kayo concerned sa mga inosenteng tao, sa mga bata eh. Hindi kayo concerned sa mga bata na ngayon, ang dami ng kriminalidad na nangyari dahil naglalabasan na nga yung lahat ng mga masasama. Kasi nga, wala, hindi seryoso. Mas malala pa to kay Noynoy Abnoy. O, tumatawa lang, tawa-tawa lang sa kahirapan. Habang siya ay bumabiyahe, nag-party-party doon sa wedding party or saan-saan pumunta para lang mag-attend ng mga okasyon gamit yung pera ng taong bayan. Pero yung ating mga mahihirap na mga Pilipino, our fellow Filipinos, namamatay na sa gutom sa sobrang mahal, na wala namang surge at wala namang pandemic ngayon. Yun ang tanong natin. At bakit hindi ka pa bumaba? Gusto mo pang mapahiya? Gusto mong hilain dyan sa trono mo? Tangina ka, hindi ka naman hari. Meron kaming karapatan mag-complain dito dahil the people were groaning about the most expensive prices na walang pangundangang pagtataas sa presyo at yung mga Pilipino, grabe yung paghihirap.